Niyaya ni Carlo na umuwi si Ligaya. Nagtungo sila sa parking area ng mall. Nakamasid siya sa lalaking ilang beses niyang napansing sumusunod sa kanila sa loob ng mall. Ngunit sa halip na habulin ito, mas pinili niya na manatiling kalmado. Ang kasamang si Ligaya ang mas mahalaga ngayon. Nakahanda siya sa sandaling may sumugod. Okay ka lang ba? Medyo napagod ka yata. Gusto mo kargahin na kita? Ani ang nakangiti sa dalaga. Hindi naman. Ang corny mo. Akala mo mapapatawad na kita. Hindi ko makakalimutan ang mga ginawa mo sa akin. Irap ni Ligaya. Ngumiti lang siya at binuksan ang pinto para sa dalaga. Maingat niyang inalalayan ito na sumakay sa kotse. Sabay hila ng seatbelt para isarado to para sa kanya. Inagaw nito ang seatbelt sa kanya. Sabi ng mga kasambahay, naglilihi ka daw kaya sobrang sungit mo sa akin. Next time, wag na tayong lumabas. Dadala na lang kita ng menu ng buong mall. Tumigil ka nga, nakakainis ka. Naiirita ako sa'yo. Pagkasakay niya sa driver's seat, sinulyapan na muli niyang paligid. Naroon pa rin ang lalaki. Nagmamasid mula sa likod ng poste, pero hindi niya pinansin. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Jacob para hulihin ang lalaki. Sino ka chat mo? Ganyang itinagong cellphone. Jealous ka ba? Natatawang sabi niya. Sino yan? Si Neri? Huwag kang magselos sa kahit na sino. You're my one and only. Maniniwala lang ako kapag nilipat mo sa pangalan ko lahat ng kayamanan ng mga Velasquez. Gold digger ako, remember? Patutsada niya. Napakamot siya ng ulo. Walang problema. Ibibigay ko sa'yo lahat. Kaso kailangan mo kong pakasalan. Magiging house husband na lang ako. Driver at bodyguard mo. Ini-start niya ang sasakyan. Ha? Walang kasalang magaganap. Feeling ko may nangyayari sa inyo ni Neri. Nagkikita kayo. Knowing nyo, maano ka? Anitong nag-aalangan sa huling sinabi. Maano? Mael. Anong Mael? Mahilig sa bembang. Ha? Anong bembang? Wala. Ano nga ang bembang? Alam mo, ang galing mo sa negosyo. Kulang ka sa mga bokabularyo. Kinuha niyang cellphone. Hey Siri, what is the meaning of the word bembang in Tagalog? I can't translate into Tagalog. Agad inagaw ni Ligaya ang cellphone at isinara. Mag-drive ka na nga. Utos nito na nagpatugtog ng classical music. Hindi siya mapakalit iniisip ang kahulugan ng salitang bembang. Mamaya ay aalamin niya. Napalingon si Carlo kay Ligaya at nakita niya na nakatingin ito sa isang maliit na paper bag sa kandungan. Mga bagong biling damit pang baby. Anong gusto mong ipangalan kapag babae? O kapag lalaki? Ha? Hindi ko pa iniisip. Basta, wag lang Carlo. Ayokong lumaking mayabang, mata pobre at walang pusong anak ko. Grabe ka talaga sa akin. Bakit puro sa negatibong katangian ko ikaw nakafocus? Dati, puging-pugi ka sa akin. Noon yon, bulag pa ako. At saka naniwala ka naman. Inuutulang kita para makahingi ako sa'yo ng 1,000,000. I will give you my billions. Maging pogi lang ako ulit sa paningin mo. Huli na, mayaman din ako. Para mas yumaman ka pa. Basta, tanggapin mo lang ako ulit sa buhay mo, Ligaya. Seryoso niyang sabi. Namayaning katahimikan at hindi na siya nangulit pa. Lalo't umiwas na ng tingin si Ligaya. Pumaradang sasakyan sa harap ng malawak na driveway ng Magnus Mansion. Tahimik ang paligid. Naging alistong mga mata niya. Ang 2 security guards ay naging 5 ngayon. Bumaba kaagad siya at mabilis na binuksan ang pinto para kay Ligaya. Kinuha niyang hawak nitong paper bag na may lamang gamit pang baby. Habang naglalakad papasok ng mansyon. Sinabayan niya ang dalaga. Nang makarating sila sa pintuan, maagap niyang pinuksan ang pinto para kay Ligaya. Ang gentleman mo parang hindi mo ako sinabihan ng bobo at gold digger noon. Sabi nito. Tagal makalimot Pinagsisisihan ko na lahat ng sinabi ko sa'yo noon. Ani ang napakamot ng ulo. Kailan mo planong umalis? Baka napapabayaan mo ng negosyo mo. Hindi ako aalis sa buhay mo, Ligaya. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Ani ang ginagapang kamay ng dalaga na kaganitong binawi. Tanghali na nang dumating si Carlo sa opisina. Bitbit pa rin ang pag-aalala sa kaganapan sa mall kanina. Habang nagkakape, sinulyapan niyang nakatambak na papeles sa opisina.
Pumasok si Harris. Hawak ang folder ng schedule ng araw na yun. Sir, good morning. May board meeting. Cancel lahat yan. May mas mahalaga tayong ayusin ngayon. Napatingin si Harris. Bahagyang nagulat. Tumango si Carlo tumupo sa kanyang leather chair. Sir, mukhang abalang-abala kayo kay Ligaya at sa baby nyo. Kung ipamana nyo na sa akin ang kumpanya, nagsasawa na sa mukha kong mga ka-meeting nyo. Biro nito. Priority ko ngayon ang pamilya ko. Iba pala kapag may pamilya ng isang tao. Kailangan ko ng dagdag na security para kay Ligaya. Nag-aalalang tumangong assistant. May nangyari po ba? May napansin ako na sumusunod sa amin kanina. Hindi ko muna pinaalam sa kanya para hindi siya matakot. Pero gusto ko, simula ngayon may discreet team na magbabantay sa kanya. Hindi ako papayag na mapahamak ang mag-ina ko. Undercover po ba? Exactly. Ayoko mapansin niya. Ayokong isipin niyang sinusubaybayan o binabantayan siya. Pero kailangan niya ng proteksyon, lalo na't buntis siya. Anong level ng coverage, sir? Full. From mansion to anywhere she goes. Lalo na kapag wala ako. Bigyan mo ng bodycam ang driver ni Don William. Palitan kung kailangan at kung may kahina-hinalang kilos, ako kagad ang unang dapat makaalam. Okay, sir. May kakausapin akong security agency. Hindi ko na siya pakakawalan ulit, Harris. Hindi na ako papayag na mapahamak ang mag-ina ko. Kailangang may balik sa kulungan si Don Maximo. Masaya po ko na kahit paano nakakalapit na kayo ulit kay Ligaya. By the way, anong ibig sabihin ng salitang bembang? Aniya sa assistant. Nagulat siya nang matawa ng malakas si Harris. Sir, bembang is a slang word for X-rated. Anong nakakatawa? Umalis ka na at gawin ang utos ko. Taboy niya. Napangiti siya. Mamaya, kailangan may mangyaring bembangan sa kanila. Malapit nang mag-uwian, hindi mapakali si Carlo sa loob ng opisina. Hawak niya ang phone ngunit hindi makapag-type ng message para kay Ligaya. Ilang beses nang binura, sinusulat na mensahe. Pumasok si Harris dala ang tablet at ilang papeles. Pero kagad na napangiti nang mapansing nag-aalangan ng boss. Sir, mukhang hindi business ang iniisip niyo ngayon ah. Si Miss Ligaya ba yan? Gusto ko sanang gawing special ang gabi. Pero ayokong magmukhang pilit. Gusto ko yung something simple. Pero ramdam niya kung gaano ka siya kahalaga sa akin. Nakangising umupo sa tapat niya si Harris. Gusto niyong maging romantic? Yan ang forte ko. Tumaas ang kilay niya. Forte mo talaga ha? Wala ka bang bilib sa akin, sir? Una, maganda kayo ng dinner. Kahit na simpleng lutong bahay lang. Ikalawa, ilawan niyo ng fairy lights ang garden o terrace. Candles, music, kahit playlist lang na may jazz o old love songs. Perfect na yun pampaganda ng mood sa bembangan. Tinignan niya ito ng matalim. Wala akong iniisip na ganyan. Ani ang tinanggi ang plano. Nasa mukha ni Harris ang hindi naniniwala. Gusto ko ma-relax siya at maging masaya rin. Lumapit ang assistant at bumulong. Chocolate. Dark, creamy, and rich. Pampatanggal stress at pampagaana. Sigurado ka ba dyan? Oo sir, subok ko na. Ibibili kita. Hindi lang yan, lagyan nyo ng petals ng roses ang kama. Tapos, scented candle. Tsak yan, walang tulugan. Tahimik ang gabi, banayad ang hangin at may sinag ng buwan na lumalandas sa marmol na sahig ng terrace. Nakasuot si Carlo ng simpleng white linen shirt na bahagyang nakabukas ang itaas. Medyo magulong buhok sa pagmamadali pero kapansin-pansin ang effort. Nasa gitna ng terrace ang isang round table na may puting linen tablecloth. May konting petals ng rosa sa ibabaw, 2 wine glasses, puting pinggan at silverware na maayos na nakaset. Sa paligid ay may mga fairy lights na maliwanag, parang mga alitap-tap sa dilim. Sa isang sulok, nagpatugtog si Carlo ng soft jazz. Instrumental mula sa kanyang phone na nakakonekta sa speaker. Dumating si Harris, may dalang dark chocolate. Sir, ito na yung special request nyo. Galing sa kilalang artisan chocolate shop. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayong gabi, pero gusto ko lang malaman niya kung gaano ko pinagsisisihan lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya. Naseryoso ako na gusto kong bumalik sa buhay niya. Sir, ang laki ng pinagbago mo. Alam kong napansin din niya ni Miss Ligaya. Kung hindi siya matunaw sa chocolate,
Matutunaw siya sa sincerity niyo. Tinignan niya ang chocolate. Malinaw na nakasulat, Sex Aphrodisiac Chocolate. Sira ulo ka ba? Hindi mo malang pinalitan niyang lagayan? Kitang-kita na may balak ako. Hinampas niya ang chocolate bar sa braso ng assistant. Ay, teka't ibabalik ko sa shop. Baka may gusto ka pong ipabiling sex toys. Ang dami nilang binibenta. Umalis ka na nga. Bilisan mong bumalik. Lumabas si Ligaya na tinawag ng mayordoma na may papakita daw. Suot nito ang simpleng beige dress. Medyo nakakunot ang noo, may alinlangan habang papalapit sa terrace. Anong drama na naman to? Gusto ko lang mapasaya ka. Pinaganda kita ng dinner. Gabi natin dalawa. Ani ang nakangiti at tinatagong kaba. Napatingin si Ligaya sa paligid. Ginawa mo lahat ng to? Masyado ka namang nagabala. Para sa'yo, sa inyo ng baby natin. Anong niluto mo? Paborito mong sinigang na malambot ang taba at karne. At meron din konting bilo-bilo for dessert. Alam kong hindi mo yan kayang tanggihan kasi yan ang pinapahanda mo para sa dinner. Napakurap si Ligaya. Pilit pinipigil ang ngiti pero halata sa mga matang unti-unting pagbagsak ng pader na nakaharang sa pagitan nila. Pinaglagay niya ito ng sinigang sa mangkok. Nakaharap na sila sa lamesa. Nakasindi ang kandila at ang banayad na ihip ng hangin ay mistulang musika sa tahimik na gabi. Sa pinggan nila ay mainit na sinigang at kaunting kanin habang sa gitna ay may maliit na bowl ng bilo-bilo na may latik sa ibabaw. Humigop ng sabaw si Ligaya. Inaabangan niyang reaksyon nito kung magugustuhan ang luto niya. Hindi ko inaasahan na marunong ka palang magluto ng sinigang. Hindi ako marunong dati. Pero lahat natututunan ko kung para sa'yo. Tahimik si Ligaya, may bahagyang sulyap sa kanya pero kagading ibinaling ang tingin sa mangkok at humigop ulit ng sabaw. Ligaya, gusto ko lang malaman mo na hindi ako titigil hanggat hindi mo ko napapatawad. Pero ngayon pa lang ay masayang masaya na ako na kahit alam kong napipilitan ka lang ay hindi mo na ako tinataboy kagaya ng dati. Hindi agad sumagot si Ligaya. Pinaglaruan niyang kutsara habang iniisip ang damdamin. Sa wakas, nagsalita siya. Carlo, nasaktan ako ng sobra sa mga nangyari at hindi pa ako handang kalimutan ng lahat. Alam ko at nakahanda ako maghintay at kung pwede ko lang baguhin ang lahat, hindi ko gagawin ang mga ginawa kong pagkakamali. Pero hindi mo na mababago kahit nasabihin mong pinagsisisihan mo. May mga sugat na hindi kayang hilumin ng sorry mo. Namayan niyang katahimikan. Hindi niya alam ang sasabihin. Mali naman ang pagbubukas niya ng usapan. Teka, dinner to. Kumain ka na't baka gutom si baby. Nilagyan niya ng kanin ng plato ni Ligaya. Nakatayo ngayon sila sa terrace. Tapos na ang hapunan. Napalitan ng mas magaan at mas personal na katahimikan ng pagitan nila. Malamig ang simoy ng hangin. Nayakap ni Ligaya ang sarili. Nakangiti niyang inabot ang kamay sa dalaga. Isang sayaw lang, bago matapos ang gabi. Ani ang kabado na baka hindi tanggapin ni Ligayang alok niya. Sige, isang sayaw lang ha. Anang dalaga na ikinagalak niya. Nagkatitigan silang dalawa at sa mabagal na kumpas ng musika, nagsimula silang magsayaw. Ang mata ni Carlo ay laging nasa kanya para bang sinisikap basahin ang bawat kibot ng labi niya. Habang unti-unting lumalapit ang kanilang mga muka, tila may magaganap ng halik. Napuno ng excitement ang kanyang puso. Dahan-dahang napapikit si Ligaya. Sir Carlo, eto na po ang chocolate, ani Harris. Sabay taas ni Harris ng maliit na kahon ng tsokolate na tila bagong lagay sa eleganteng gift box. Hinihingal pa ito. Bakas na bakas sa mukha ni Carlong inis sa naudlot na halik. Matagal niya nang ninanais mahalikan ulit si Ligaya. At naudlot dahil sa assistant. Tinignan niya ito ng masama. Tinulak siya ni Ligaya upang maglayo sila. Harris, saktong dating mo. Perfect timing. Ani ang halos hindi mumukhang labi. Miss Ligaya, this is a special chocolate mula sa puso ng CEO ng Velasquez Realty Corporation. Effort ah. Salamat at pati ikaw inabala ni Carlo. Nagkatinginan silang muli ni Ligaya. Parehong natawa at may kilig. Harris, makakaalis ka na. Naibigay mo ng chocolate. Good night. Taboy niya sa assistant. Sir, hindi mo man lang ba ako imbitahin kumain?
Gusto ko rin ng bilo-bilo. Anitong naupo pa sa table. Walang pakiramdam ang peste. Inambahan niya ng kamao si Harris. Heto, gusto mo? Aalis ka na? Ululumpuhin kita. Binalikan niya si Ligaya pag-alis ni Harris. Umalis ng istorbo. Ano nga yung ulit na ginagawa natin kanina? Pwede nating ituloy. Ani ang kinabig ulit si Ligaya, ngunit kumawala to sa yakap niya. Ituloy mo sa panaginip mo. Good night. Anitong nagmamadaling pumasok sa kwarto. Napangiti pa din siya dahil nakita niyang ngiti sa labi ni Ligaya. Ang ngiting hindi na kayang itago ang unti-unting paglambot ng puso. Hindi pa sigurado kung saan patungong paghingi niya ng pangalawang pagkakataon. Pero sa gabing ito, alam niyang may pag-asa. Naiwang mag-isa si Carlos sa terrace. Hawak-hawak pa rin ang kahon ng chocolate. Saglit siyang napatingin sa mga bituin. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kalapit muli kay Ligaya. Ramdam niya na unti-unti nang lumalambot ang puso nito. Napakasaya niya na hindi niya maiwasang mapangiti. Bigla siyang may naramdaman. Isang kilabot sa batok. Parang may matang nakatingin. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa gilid ng terrace. Mula sa sulok ng paningin, may gumalaw sa bandang likod ng halamanan. Isang lalaking mabilis na umiwas sa liwanag ng ilaw. Hindi niya magawang sumigaw at baka matakot si Ligaya. Bigla siyang makbang ng mabilis. Buo ang loob at tumalon pababa ng terrace. Tumakbo ang lalaki, pasigsag, sanay sa takbuhan. Hindi ito ordinaryong magnanakaw. Sinuksok nitong hoodie sa ulot nagmadaling tumalon sa pader sa likod. Hindi niya ito naabutan. Natanaw niya ang guardhouse na may ilaw, ngunit abala sa panonood ng telebisyon ng 3 security guards. Lumapit siya sa lugar kung saan nakatayo kaninang lalaki. May iniwang bakas ang sapatos sa basang lupa at sa may damuhan. Isang bahagyang napigtas na tali ng tracking device. Agad niyang tinawagan si Jacob, ngunit hindi ito sumasagot. Gumapang ang pangamba sa kanyang puso. Kinabukasan ay mailiwalas ang langit, tila walang kapahamakan. Ngunit si Carlo ay alerto at doble ang bantay. Sa garden, kausap niya si Harry sa mababang tono habang sinusulyapan kung naroon si Ligaya sa veranda. Siguraduhin mong walang makakapasok sa loob ng compound. Gusto ko may security rotation tuwing gabi, yung hindi halata. Ayoko mabahala si Ligaya. Bantayan ang paligid ng mansyon. Confirm na ba, sir, na may kinalaman to kay Don Maximo? Malakas ang kutob ko. At sabi ni Jacob ay target si Ligaya ni Don Maximo. Hindi ako matatahimik habang may panganib sa kanya. Noted po. Maglalagay ako ng plainclothes na gwardiya sa perimeter. Magpapadagdag ako ng tao sa security agency. Ibinaba na niya ang tawag. Nag-iisip siya ng paraan kung paano matitiyak ang kaligtasan ni Ligaya. Nakita niya ito nang nasa kusina. May binigay siyang maliit na flashlight keychain na hugis puso. Para sa'yo, pang-ilaw kapag biglang dumilim. Wala namang brownout dito at may generator din. Just in case lang na biglang nawala ng kuryente. Nagtagpo ang kanilang mata, sandaling katahimikan. Ngunit agad na umiwas si Ligaya at pumasok sa pinto ng silid. Salamat. Bakit nga pala dumadami ang security guards? Pati driver ko bago din. Si Jacob ang may utos niyan. Nag-aalala lang siya sa safety nating lahat. Naku, alam mo, hindi ako takot sa masasamang tao. Sa bagay, hindi mo alam ang mga panganib na sinuong ko noon. Aning Ligaya na tumigil sa pagkukwento. Bakit? Ano bang nangyari? Sabihin mo't makikinig ako. Tsaka na lang, baka hindi ka maniwala. Anitong tumalikod na. Hindi niya nakinulitan dalaga. Nakaupo si Don Maximo sa tila trono nitong high chair. Pulo ng bagsik sa mata. Ang galit parang apoy na lalong lumalaki sa balitang dumating sa kanya. Sa harapan niya isang monitor. Mga video mula sa mall, restaurant at mismong Magnus Mansion. Sa gilid ay si Peter na kasalukuyang ding hinahanap ng mga pulis. Don Maximo, may bagong security protocol sa Magnus compound. Nahihirapan na po tayong makalapit. Sige lang, magpakasaya kayo. Ligaya, babawiin kita at paparusahan. At yung hayop na Carlo na yan, papatayin natin. Itinapon ni Don Maximo ang baso sa dingding. Binasag ang katahimikan ng gabi. Akala nila tapos na ako. Hindi pa. Hindi sila pwedeng magsama. Lalo ng babaeng yun. Siya ang dahilan kung bakit nawala lahat sa akin.
Boss, kailangan po nating magplano ng maayos. Mahigpit ang security. At si Carlo mukhang may hinala na. Bibigyan natin siya ng dahilan para matakot. Kukuhanin natin si Ligaya. Ipaparamdam natin sa kanya kung paano mawalan. Naglalakad si Carlo palabas ng guest room. Hawak ang kanyang telepono. Nakakunot ang noo habang tinitignan ng orasan. Sanay siyang may ulat tuwing aalis si Ligaya. Lalo na kung hindi siyang kasama dahil may importante siyang meeting. Tumawag siya sa intercom ng security. Nasaan si Ligaya? Ang sabi ng kasambahay, maagang umalis. Umalis po siya mga 7 kanina, sir. Hatid ng bagong driver na pinadala ng agency. Sagot ni isang bodyguard. Bakit hindi nag-report sa akin? Ani ang tumigas ang panga. Wala pong text, sir. Wala ring tawag. Nasa protocol, dapat siyang mag-check-in. Pero wala pong update. Kinain siya ng matinding takot. Pull up all the details about that driver at magpadala ng tao para sundan si Ligaya.